Summer na summer, kahit 3:30 na, ang taas pa rin ang sikat ng araw. Pwede bang pagsamahin yung maliit na solar panel sa malaking solar panel? Mag-e-experiment tayo ngayon. Bago mag-start, i-measure muna natin individually ang mga panel gamit yung solar panel tester. 10 watts ang dinideclare ni Glomax, pero wala pang 5 watts ang nakukuha natin. Ang labo, di ba? Test naman natin yung Bosca. Sabi 20 watts daw to. Natest na natin to dati. 10 watts nga lang yung lumalabas. Pero ngayon, 7 watts na lang. Naisip ko dito na baka pangit lang ang pagkaka-place ng solar panel. So, ulitin ko na lang. Mag-aalas 4 na pero mainit pa rin. Kaya hindi muna ako umakyat ng bubong. Nag-prepare muna ako ng mga ibibilad na kamyas. Masarap to sa sinigang. Ito nga pala yung DIY solar dehydrator ko. Astig, di ba? Instead na naka-flat, sinubukan ko ngayon na nakatayo at nakaanggulo patapat sa araw. Lumipat na rin ako ng pwesto dito sa kabila para yung anino ko hindi tumatama dun sa solar panel. Five watts na yung reading. At least nag-improve kahit konti. .2 watts naman ang lumabas na test result dun sa Bosca. Magi-start na ako na pagsamahin ang dalawang solar panel. Isi-series natin sila. Iko-connect natin ang positive terminal ng 10 watts sa negative terminal ng 20 watts. So ang negative test leads natin, i-connect natin sa negative ng 10 watts. At yung positive test leads naman sa positive side ng 20 watts. Ganito yung itsura niya para hindi kayo malito. Ang total power na lumabas pag siniris natin ang 10 watts at 20 watts ay 13.5 watts. Kung mapapansin nyo, tumaas yung VOC or yung voltage niya. Naging 37.8. Pag nagsisiris kasi tayo ng solar panel, nag-a-add ang voltages niya. Pero hindi mag-a-add ang total current. Instead, makukuha niya kung anong current ang pinakamababa dun sa dalawang solar panel. Set up naman natin ngayon yung parallel connection. Sa pagko-connect ng solar panels in parallel, pagsasama-samahin lang lahat ng positive terminals sa isang side at lahat ng negative terminals
sa kabilang side. From their respective sides, doon tayo kukuha ng output or magtutusok ng mga test leads. Ganito naman ang drawing ng parallel connection para hindi kayo malito. .7 naman ang total power ng test results pag nakaparallel. Bakit hindi 15 watts ang lumabas sa tester? Yun ay dahil sa power difference ng dalawang solar panel na itutulak ng 20 watts na solar panel ang power ng 10 watts na solar panel. So kahit series or iparallel mo, magkakaroon siya ng power loss. Pag nagparallel tayo ng solar panel, ang magiging total current is ang summation or ang pinagsamang current ng dalawang solar panel natin, which is 1.1 ampere. Yung total voltage naman, kung ano ang pinakamababang voltage dun sa dalawang panel, yun naman ang magiging total voltage niya. In conclusion, dapat bang pagsamahin ang dalawang solar panel na magkaiba ang wattage? Kung maliit lang ang wattage difference at 2 to 3 solar panels lang ang pagsasamahin, okay lang yan para sa akin. In my honest opinion, hindi dapat pinagsasama ang mga solar panel na merong malaking agwat sa power, voltage, and current. Dahil imbis na lumaki ang total power na makukuha natin, mas lalo pang bababa ang ma-generate na power. Keep safe sa pagdi-DIY. Peace.